Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay muli pong nagbabalik. Samahan niyo po, tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos at mapayapa po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. At napakarami po nating nalaman kahapon, hindi po ba, sa Senate Blue Ribbon sa investigasyon po ng maanumalyang flood control na ginawa po nila na mahigit 3 taong pagnanakaw. Hindi po ba? At napangalanan po rito ay napakaraming mga politiko, congressman, senador. At isa na po sa pumutak at nangatwiran ang tinatawag po na tuta. Tuta daw po di umano at graduate daw po ng Wambol, mga kababayan. Ito po, nagsalita po si Senator Tito Soto at pinasisinungalingan niya po ang 18 Marines o ex-soldiers. Hindi raw po totoo, mga kababayan, ayon sa kanya. Pakinggan po natin ang kanya pong paliwanag at katwiran sa binunyag po ng mga ex-Marine. Ito po si Tito Soto, mga kababayan. Itinanggi ni Senator Tito Soto ang mga paratang mula sa 18 ex-Marines na nakatanggap umano siya ng mga maleta mula sa flood control projects. At ang binanggit na staff niya na tumanggap daw para sa kanya ay matagal nang patay. Sa isang panayam ngayong Webes, June 4, sinabi ni Soto na ang natatanging mark na naging executive assistant niya na nabanggit sa pagdinig ay pumanaw na noong 2015 pa. Ayon kay Soto, isang bogus na pahayag ito mula sa bogus na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na naganap ngayong araw. Inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes, June 8. Yan po mga kababayan. Bogus daw po mga kababayan. Kasinungalingan. Bogus. Yan, kita mo po. Matagal na raw pong patay yung sinasabi raw pong pinapangalanan na kanya pong personal aid, mga kababayan. Ito po, ibalik tanaw po natin kung sino po ang bogus, mga kababayan. Balik tanaw po natin ang sinasabi ng ating mga bayaning soldiers at ex-marine, mga kababayan. Ito po sila. Balik tanaw natin ulit. Sige sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Hello, na dumating sila. Ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po niya, si Police Major Dichioso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po, akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So, isang laman. maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig 40? Yes, Your Honor. Yeah. So, more or less, kailan to? Again, Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period? Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator
Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? Kala ko partner in crimes eh. Kala ko sasabihin partner in crimes eh. Hindi pala. Partner in politics. Baka partner din sa business. Kaya lang, ano kayang business? Monkey business. Kala ko yun ang sasabihin ni Senate President Cayetano eh. Yan po mga kababayan. Sino po ang bogus? Mga kababayan, bogus po ba kaya ang mga nag-deliver? At kasama pa ang kanilang boss na si Saldico, nakalimo pa, limousine. At may elevator pa. Yan sa may Baklaran, meron palang bahay share yan. Si Soto. Pero ang sabi ni Soto, patay na raw po. Patay na raw po. Sino kaya patay? Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo mga sundalo nating bayani. Mag-ingat kayo. Baka mamaya, yung sinasabi ni Soto na sinasabing patay, baka tayo mamatay. Hindi kaya? Huwag naman sana. Ayan po mga kababayan. Paano natin paniniwalaan si Soto? Lagyan po natin ng logic mga kababayan. Hindi naman po tayo tanga at bobo. Kung talagang itong mga Marines ay lahat ay kasinungalingan ng pinagsasabi, bakit hindi nyo man lang pinatawag ito para imbestigahan ng mahigit 1 taon? Mag-1 taon na. Iniiwasan nyo magsalita itong mga Marines. Bogus! Bakit hindi nyo pinatawag at dinimanda nyo? Di ba? Kinasuhan nyo sana kung puro kasinungalingan na sinasabi nitong mga sundalo na ito. Bakit lumipas ang 1 taon? Malapit na mag-1 taon, ni hindi man lang po ito nagkaroon ng tsansa na makausap at imbestigahan kahit po sa House of Representatives. Ini-ignore po nila yan. Hindi po ba? Bakit, Senator Soto? Mga hindi pala totoo sinasabi niyan. Mga wala palang silbi. At pati yung investigasyon ng Blue Ribbon, walang kwenta sa inyo? Non-valid? Bakit? Dahil sa 12 kayo? At hindi naman kayo nakakuha ng 13 boto sa mga kapwa nyo senador? Bakit? Iba na ba ang saligang batas ng Pilipinas? Iba na ba ang konstitusyon ng Pilipinas? Magiging Senate President ka ng 12 lang at walang majority vote? Yan po ba ang napag-aralan natin sa Wambol University? Tito Sen, nagtatanong na si Kamanong. Yan po ba ang naituro sa Wambol University? Yang mga ganyang katwiran? Lalabas naman po ang katotohanan, Tito Sen. Tito Soto, lalabas po ang katotohanan. Ngayon kasi, yung sinasabi ng isang congressman na taga Batangas, hawak pa ninyo ang beat. Nasa inyo pa ang beat. Hindi po ba? Kaya darating po ang panahon, yung sinasabing pag-uusig, baka mawala na sa inyo ang beat at sa iba naman mapunta ang beat. Di ba, Tito Sen? At baka yung mapuntahan ng beat ay hindi sanay mag-cover up at hindi sanay sa pagnanakaw at galit sa pagnanakaw ang makahawak nito. Lalong-lalo na yung nasa Malacanang pag napalitan na. Baka ang pumalit ay galit na galit sa korupsyon. Paano na kaya si Tito Soto? Magtatanong tayo, nakagawa na po ba na meron na po bang kulungan sa Pilipinas na Wambol? Wambol na kulungan na pangalan ay Wambol? Mga kababayan, meron na po ba sa Pilipinas na kulungan ay pangalan ay Wambol? Nagtatanong lang kasi may Wambol University baka meron na rin pong Wambol na kulungan. Nagtatanong lang po. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Kaya dito po kay Tito Sen, sino po paniniwalaan natin? Ito pong mga sundalo na nagamit ng mga politikong magnanakaw? Ulit-ulitin po natin. Lagi ko po sinasabi yan. Sino po paniniwalaan natin, mga kababayan? Ito po mga sundalo na handang magpakamatay at ibuwis ang kanilang buhay para sa ating bansa? O itong mga politiko na hinahawakan ng pera ng bansa na hindi raw nila magagawang magnakaw, sila may kontrol ng pera ng bansa?
Samantalang itong mga sundalo, kakarampot na kita, pero handa pang ibuwis ang buhay sa ating mga Pilipino. Pero sasabihin ng isang senador na sinasabi ng isang Tito Soto na mga bogus. Bogus daw po ang mga sundalo, ang ating mga 18 Marines. Sino po ang bogus? Itong senador na nagkakamal ng mali-malitang pera na hindi man lang niya pinagpawisan na galing sa buwis at pawis ng mga Pilipino. Kasama pa mga OFW nating mga bayani na ninanakaw lang ang mga buwis natin na hindi sila bogus. Unbelievable. Matanda ka na, Tito Sen. Matanda ka na. Yan ba iiwanan mong legacy sa iyong lahi at sa iyong kaapu-apuhan ang maging sinungaling? Di umano. Recorded po yan, Tito Sen. Hindi pa nagsasalita si Saldico. Paano kung magsalita pa si Saldico? Na totoo lahat ng sinasabi ng kanyang mga tauhan. Na hindi nagsisinungaling ang mga tauhan at baka hindi lang 5 maleta ang naibigay sa'yo pag nagsalita pa si Saldico. Bogus din, ang sasabihin mo, bogus. Hintayin na lang po natin, mga kababayan. Hintayin na lang po natin ang mga susunod na kabanata sa kasaysayan ni Tito Soto. Meron pa naman sana na iniendorso yan na pamangkin na si Vico Soto. Batang-bata pa lang, mukhang nasira na ang karir dahil sa kanyang tsuhin, di umano. Mga kababayan, ibang klase, mayaman ka na, Tito Sen. Meron ka na sariling negosyo, meron ka pang Itbulaga. Pambihira. Pagdating sa maleta, isa ka rin palang silaw, di umano. Yan po mga kababayan, ang katwiran po ni Tito Soto. Isa raw pong malaking bogus ang mga sinabi po ng mga 18 Marines patungkol sa kanya. At sinabi pa niya na itong ginagawang hearing ay mga peke, mga kababayan, dahil sila po'y 12. Mga 12 Judas, di umano. Hindi kaya. Dahil yung isang Judas ay galing dun sa 13, lumipat sa kanila. Hindi kaya. Pasensya na po mga kababayan at natatawa si Kamanong dahil po nakapanood po ako ng Itbulaga. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like and share, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Kingston from Hong Kong, Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Norma Garcia, Mary Natividad, Blinden from Netherlands, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada. Excuse me po. Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. At maraming salamat po sa inyo po mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat. Thank you po mga kababayan at tayo po'y magtiis at kailangan po nating magtiis mga kababayan. At ingat-ingat po tayo. Bye-bye!